Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Okay. Magandang gabi sa ating lahat. Buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang ating pangalawang episode na napakabagong programa dito sa Margo TV Philippines. CCW Bantay Kalusugan, ang inyong broadcaster, ang inyong prinsiping manggagamot, Prince Tumawis. Mga kababayan, sadyang kailangan ko munang i-share itong ating live sa social media. Okay? Nakikinig po kayo dyan, nanonood po kayo dyan sa ating programa ngayon, paki-share po ang ating mga live streaming ngayon. Naka-live po tayo ngayon, no? Yan, no? So, yan ko po ano muna natin, mga kababayan, no? Ang ating mga FB, no? I-share natin, no? So, kumapit po kayo. Kumapit po tayo dito sa ating programa, no? Margo TV Philippines, CCW, Citizen Crime Watch, Bantay Kalusugan. Sabit lang po, mga kababayan, no? Ayan, marami na po tayong taga-subaybay sa panahon ngayon, no? Yun. Okay, so for the meantime, I will ano natin itong mga yan, share natin, no? Yan, so one more, yan, no? So dyan po sa inyong mga comment, pwede po kayong mag-comment, magtanong patungkol sa kalusugan. Okay, yan, no? So we have 1 hour, isang oras na talakayan patungkol sa kalusugan. Ako po ay isang doktor ng medisina, no? Hindi po tayo konduktor o kaya doktor kwak-kwak, no? Hindi po tayo ganoon, no? So, tama-tama itong programa natin na Miyerkules alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Ang pag-uusapan lang natin ay mapatungkol sa kalusugan. So napaka-importante po itong kalusugan na to, no? Kasi mahirap man o mayaman, ay pinag-aralan, walang pinag-aralan. Kung kahit anong nasyon ka, ay kalusugan pa rin ang dapat nating pangalagahan, no? Ang kalusugan, ayan ang totoong yaman. Yan ang totoong makatotohanang kayamanan natin, no? Sapagkat pag mahina ang kalusugan, ay lahat ay babagsak na, no? Kaya sa amin sa Citizen Crime Watch, sa pamumuno ng aming National President, Jigs Magpantay Jr., at sa ang aming National Chairman na si Attorney Ferds Topacio, no? Kami po ay itong CCW. Siyempre, ang aming mga BOT members, mga boards, nasa board national, no? Talagang nagsusumikap. Kahit voluntary po itong natin, no? Itong grupo natin, no? Humanitarian Voluntary Organization ng CCW. Ay talagang tayo po ay bibigay effort, no? Nagbuboluntaryo, no? Na magserbisyo sa ating mga kababayan, no? Dito sa ating bansa.
Ang aming organization ay tumagal po na yan ng 3 dekada. Yung aming founder na si Attorney Villegas, no? Villegas Jr., no? Kailan lang, 2 years ago yata siya pumanaw, no? Mga 80 plus na yun ang edad niya, no? Na sa COVID po yun. So, ano po yun? Talagang napakalakas. So, kailan lang pumanaw ang aming founder. So, talagang ito ang mga naiwan niya. Kami po ang mga pumalit, no? No, ewan ko, ako yata yung pinakabatang membro ng DOT, no? Ng Citizen Crime Watch. No? So, marami po kaming mga programa dyan. Anti-criminality, no? Nandyan yung, siyempre, pag may krimen, may corruption yun. Diba? So, pag may corruption, may, yan, walang katahimikan. No? So, yan po ang aming organization, Citizen Crime Watch, mga kababayan. Ngayon, pangalawang episode pa lang natin to. No? We can comment, ha? Nandito po tayo sa live. No? You can comment us. No? Anytime. Nandyan, no? Nag-share na. So, nilagay talaga natin sa gabi. Nung last episode, nandiyan mismo ako sa studio. No? Diyan sa may Quezon City, sa West Avenue, Quezon City, diyan po ang aming national headquarters, national office ng Citizen Crime Watch. At diyan natin ni-launch itong programa nating CCW, Bantay Kalusugan. Tulad ng sinasabi natin, ay yan po ay ano po natin, ni-revive natin ang Bantay Kalusugan. Sa mga tuwid, mga kababayan, ito po ay, ako po ay nagsusulat ng periodiko rin po ako, kolumnista. Membro tayo ng National Press Club. Kasama ko dyan, siya ang ating buting National President, si Jigs Magpantay. Meron po tayong dyan sa Bumba, sa Saksi Publishing, no? Sa mga tabloid, no? Nagsusulat tayo dyan ng ang ating column dyan ay Bantay Kalusugan. Ang pinag-uusapan natin dyan sa ating mga sinusulat dyan ay lahat ng tungkol sa kalusugan at saka siyempre ini-insert ko doon yung political, nililate ko yung kalusugan sa political setup sa Pilipinas. So, iwan ko po kung meron pa kayong mga kopya dyan. Ngayon, sapagkat busy na po ako, dito na po ako nasa sa Mindanao, ito, ni-revive po natin through broadcasting. No? So, hindi bago itong Bantay Kalusugan na to. Talagang pinili natin ay Miyerkules ng gabi, alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Lalo-lalo na ating mga kababayan ay talagang sila ay tawag rito, lalo na sa social media ay talagang nagpupuyat yan. No? Lalo na dyan sa Metro Manila, sa NCR, gising pa yan. No? Hanggang alas 12. No? Tama-tama, dito natin in-schedule. No? Mga kababayan, ang ating programang CCW Bantay Kalusugan. Mga kababayan, nag-start po tayo medyo late na, no? Mga 20 minutes na ngayon na kakalipas lang na alas 8. Dapat saktong alas 8 tayo mag-umpisa. So matatapos din tayo mga 9 o'clock, 9:22 minutes, no? 9 o'clock and 22 minutes din, no? Para sakupin yung isang oras na pag-uusapan natin. Tandaan niyo po, itong pinag-uusapan natin ay kalusugan. Napaka-importante ito. Kayo po mga kababayan, kung makikinig po kayo rito, ay malaking bagay po ito. Unang-una, makatipid kayo sa mga konsultasyon sa doktor. Pangalawa, makatipid kayo na bumili ng gamot. No? Pag
may nagkaroon kayo ng kaalaman para pangalagaan ng kalusugan. Pangatlo, pwede niyong ituro, no, ang ating mga kaalaman dito sa kaalaman dito sa matutunan nyo. Pwede nyo ituro sa ibang pamilya nyo o kaya sa mga kaibigan nyo para makaiwas kasakit. Tandaan nyo po ang aking estilo sa bilang isang doktor, no? Aking estilo ay talagang prevention muna. Ibig sabihin, doon sa health prevention, health education, health promotion. Dito ako sa primary health care. No? Napaka lohikal o kaya napaka simpleng explanation ko po sa inyo na ang sakit, bago pa kayo ay kapitan ng sakit, ay dapat matutunan nyo ito para maiwasan. Hindi kailangan magkasakit pa. No? Yan po ang primary health care. Yan po ang ating estilo. Saka na tayo pupunta pag nandun na yung sakit. Pero why not, no? Na habang wala pang sakit ay hindi talaga kayo mapupunta sa sakit kung alam nyo paano umiwas, no? Paano hindi na mapunta sa inyo, lalo na pag nagkakaedad na. No? Hanggang makikita mo, sinisingil na tayo ng ating mga lifestyle, no? Okay. Mga kababayan na Luzon, Visayas, Mindanao, ang gusto kong i-topic ngayon, though last week ay pinag-usapan natin ay yung TB, which is National TB Month ngayong August, at saka yung HIV, no? Na lahat ng health education, health promotion na itunuro natin sa inyo, isa rin yan sa marching order ng ating Kagawaran ng Kalusugan. Ngayon po, ang ituturo ko po sa inyo ay tamang-tama nung itong second week yata, no? Ay asthma week, second week of August, no? So kailangan kasi malaman natin yan, no? I mean, mapag-usapan natin yan, tapos malalaman nyo bakit kamo kailangan natin pag-usapan. To correct myself, National TB Day noong August 19 na pag-usapan natin last week. Second week is Asthma Week. Asthma, no? Siyempre, the whole August, no, is National Lung Month. Ayan, no? So, pag-usapan natin yan. Ako po ay isang namumuno sa Government Drug Rehabilitation din, no, ng Department of Health. Hindi ko muna binabanggit rito, no, kasi may isa akong broadcasting every Tuesday naman yun. Dito, lahat pag-usapan ko ibang topic, hindi sa drugs. Ito ay topic natin, no? Mga paksa natin na mapatungkol sa kalusugan. Okay? Asthma Week. Ano po ang asthma? Asthma po ang pinag-uusapan natin dyan, no? Asthma. Ibig sabihin, hika. Hika po yun, no? Sa Tagalog, hika. Ang asthma o hika ay namamana po yan kung ang bawat both of your parents or one of your parents ay may asthma, hika, ay sa mga anak ay talagang may makakuha doon. Dalawa po yan, pero ang madalas talaga may namamana. Yun namang hindi namamana o hindi na-acquired, ano po yun? No? Sa pagtanda,
dahil ang lifestyle niya ay smoker siya. Talagang dati nung bata siya ay wala siyang asthma, tapos biglang nagka-asthma. Sa mga nagtatrabaho sa madalas sa faktorya na ilang dekadang nagtatrabaho doon, ilang taon, halimbawa yung mga tela o kaya mga pintura, kahit wala siyang lahing asthma, pwede rin na mag-develop ng asthma. So, hindi lang po yung namamana, no? Pero yung namamana ang madalas. No? Yan ang asthma. Isang inherited, no? Inheritance, namamana, at saka isang acquired, nakukuha, no? Sa ating lifestyle, sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Yan ang asthma, yan ang hika. Alam niyo po ba na ang hika ay delikado? Madali nating maiwasan yan. Kaya nga tulad ng sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, kung nakikinig po kayo sa akin ngayon, dapat, tulad ng sinasabi ko, primary health prevention. Ang asthma ay delikado talaga. Merong akong kilala nga na nung kami nagdodoktor, sinabi niya, namatay yung anak niya. Kasi yung asthma, dahil sa asthma. Di ba naagapan? Marami tayong alam, dinadala sa ospital, tapos nasa atin na, napunta na sa atin, palala na, ang hirap na i-reverse. Tinutubo na rin. Yan ang asthma. Lalo na pag nasa ka, sa remote areas ka, no? Wala kang access sa gamot, sa mga doktor. So, mangyari niyan, talagang pag inatake ka ng asthma, ay magre-respiratory distress ka na. Di lang po yun. Pag parati kang inaatake ng asthma, tapos na ito'y nagagamot naman, di rin maganda yun. Kasi magde-develop yan ng mga magkakaroon na infection, no? Magde-develop ng mga damage sa ating lungs, sa ating baga. Hindi po may asthma ka, ay talagang nagagamot naman. Marami na nangyari na umanaw bigla, yung anak, magulang, kapatid, dahil sa asthma, naumpisahin sa asthma. Okay? Hika po yan. Hikain ka, asthmatic po. So, we need to know that, no? Kasi nga, tulad ng sinasabi ko sa inyo, ang totoong kayamanan natin ay kalusugan. Ngunit, paano natin makuha ang ating kayamanan na kalusugan? Ito'y magsaliksik ng kaalaman. Pagkat may kaalaman kayo, alam na ang gagawin nyo. Ano po ba ang asthma? Hika. Sa bata, pag na-detect na may asthma ka, ito sana maintindihan nyo to. Sa unang makikinig sa akin, pwede hindi ma-pick up kagad. Pero yung mga talagang may alam na kamag-anak ko mismo siya may asthma, maintindihan ko. Hindi ko sinabi rito na dahil may asthma ka ay dapat talagang asthma ka for life. Yes, posible yun. Pero posible rin dahil malusog ka, may asthma ka, tapos mawawala asthma mo. Pero inaatake ka paminsan-minsan lang. Pag may mga triggers. Kaya nakuha niyo yun. Sabi yan, dati may asthma ako. Ngayon, wala na akong asthma. Ano po bang malusog? Malusog ang pangatawan mo. Meron kang ehersisyo. No? Hindi ka tabain. No?
yung lifestyle mo, yung mga kinakain mo ay mga masustansya. Wala kang mga bisyo, sigarilyo. Kasi nga may lahi kang asma eh. Kasi magsisigarilyo ka pa. Kung may asma ka sa bata ka pa, pang sabi mo nawala. Kasi nga dahil sa iyong lifestyle mo, maayos ang lifestyle mo. Tulad ng mga binanggit natin. Ang asma po ang hika, no? Kaya pinag-usapan natin yan. Hindi ka aatakin ng asma, nandyan na eh, no? Hindi ka aatakin ng asma kung walang triggers. Yan. Eh, kung ikaw ay smoker, talagang atakin ka. Eh, mahirap yan. Atakin ka talaga. Kung ikaw naman ay yung mga parating nagtatrabaho, nandyan na, hindi mo may iwasan sa trabaho. Yung mga textiles, o kaya sa construction, maraming alikabok. O, alam niyo po yung mga tela, textiles, yun. O kaya yung factory ng pintura, o kaya mismo ikaw ay napipintura. No? Yan po ay talagang matitrigger ka. No? Usually, yung talagang malalang asma, no? Kunting amoy lang ng mga malalakas na amoy, kahit perfume na malalakas, maatsing-atsing na yan. Irritable na yan. Kasi nga, baka atakin ng asma. Yan. Yan po ang mga problema sa asma. No? Dapat mamalaman natin yung mga triggers. Tandaan niyo po, ang asma is allergic in origin. So, yung allergies natin, yun yung mga triggers po. Pag na-trigger po ang ating pang-amoy, saka yung mismo ating katawan, paghinga, sobrang malamig. Talagang pwede kang atakin ng asma mo. Pwede ganun din, sa sobrang mainit, pwede kang atakin ng asma niyo po. Ganyan po ang hika. No? Yan ang dapat malaman nyo po yan. No? Kung halimbawa naman, may mga alaga kayong pets, ibig sabihin, alagang aso, kaya itong pusa, nagtitrigger sa ano nyo, ching-ching kayo hanggang hindi na kayo inuubo. Yung asma na yan, atakin na kayo. Isa pa yan. No? Stress. Simpleng stress. May problema ka. Sobrang naisip ka. Iisip sa problema, wala namang mapupuntahan dyan. Pag naisip, no? Na-stress yan eh. Masama ang loob. Masyadong na-depress. Yan. Kung meron po kayong asma, atakin po kayo ng asma. Okay? Sabi nila, bakit yung iba nag-i-exercise na walang asma? No, sinasabi ko na yung ano niya, ang ano ng tao ay may physical activities, may nawawala talaga asma kasi malusog na siya. Meron naman na talagang dahil nag-exercise, biglang atakin ng asma. No? Marami tayong player, may asma. Halimbawa, sa basketball, marami yan. Sa basketball, yun nga lang, umpisa pa lang ng kanilang athletic early years ay talagang malusog sila. No? Nakuha niyo po yun, yung sinasabi ko, na posibleng mawala sa inyo, pero balik lang ng paminsan-minsan. Sabi, bawal na, itong anak ko may asma, bawal na siyang takbuhin, bawal na mapagod, ay mali rin po yun. Kasi nga po, ang malusog, no? Ang ating sa kabataan natin ay posibleng mawala yung asma natin. Kunti-kunti lang ang atake.
Sana po maintindihan niyo po ako. Kasi meron din talaga na hindi healthy yung kabataan niya. Konting exercise lang niya ay atake ng asma. Di ba? Actually, makukuha niyo rin yan. Pero I prefer mag-ehersisyo. Ikaw, bakit? Pag inatake ako na asma, kasi nag-exercise ako, magpapawis ka muna. Pero meron na akong gagawin sa'yo. Kung hindi naman masyadong malala, feeling mo talagang yun ay na-atake ka, mag-prophylaxis ka ng yung inhaler. Ayaw kong banggitin yung brand, ha? Swerte naman na mga brand na yan. Inhaler. Bago ka mag-exercise, 3 puff. Igupin mo yung inhaler mo. O kaya meron naman tayong mga ano rin dyan. Mga capsule o tabletas. Okay, meron din naman tayo yung pausok dyan. Yung sinasabi nilang tawag dito, pausok. Ayaw ko magsalita sa mga brand ng gamot, no? Yan, pwede yung salbutamol, yan, mga generic name yan. Okay? Generic name. Salbutamol, mga pratropium, yan. So, nebulizer, yan. Pero, halimbawa, bata pa yan, tapos naging active na siya, posibleng mawala sa kanya yung asthma. Sabi ko nga sa inyo, yung asthma, allergens niya. Pag kayo po ay nag-ehersisyo, malusog, hindi po yan, maayos yung mga sariwang kinakain, hindi kayo ititrigger ng allergen. Yung immune system nyo ay kayang protektahan ang pag yung allergen, no? Para atakein kayo sa asthma. Okay? Yan ang napaka-importante bakit dapat nating malaman ng hika. So sana naintindihan niyo po yun kasi baka isipin niyo na nakakalito si Duka. No? So maraming triggers. Kaya nga po, meron na po tayong mask ngayon. No? Pag may mask, alam niyo mga kababayan ng asthma, ang mga simptomas, no, ito lang yung kaya lang natin i-explain sa layman term, sa pangkaraniwang explanation sa inyo para maintindihan nyo. Yung po yung baga natin ay nagre-react ng ito yung mga reaction, yung nagkakaroon ng muscle spasm. Kasi yung ating lagusan ng hangin, no, yung hindi po yung esophagus, trachea, bronchus, yan. Parang tubo yan, nasa mga gitna noon, na parang gitna-gitna niya, ay may mga muscle, no? Tubo. Ngayon, nag-spasm siya, kumikipot po, no? Yung lagusan ng oxygen, ng hangin. Kaya ayan, no? Pag inatake na asthma, mag-spasm niya. Kumikipot, nagka-close, nagko-constrict ang mga bronchus natin, ang trachea natin, yan. Pangalawa, pag inatake na asthma, yung mga airways natin, yung mga tubo nga, no, ay lalong kumikipot nga po, kasi nga po, yung lining, no, yung balat niya, ano ba tawag dyan, yung gilid niya, ay nag-inflame, namamaga. So, lalong kikipot. Mismo nga yung muscle niya, kumikipot, tapos nilagyan po na pamamaga. So, kikipot talaga. So, ang mangyayari, ang oxygen ay hindi makapenetrate. So, hindi makapasok. Kunti lang makakapasok sa ating lungs. Pag kunti lang nakakapasok sa ating lungs, ay magkakaroon tayo ng deoxygenation. Kukulangin tayo ng oxygen. Hindi lang po yun. Yung carbon dioxide na dapat nilalabas natin. Kasi oxygen po papasok, tapos carbon dioxide naman, o air po yun, parang hangin, ha. Yung carbon dioxide ay lalabas. No?
Hindi pwedeng mag-retain yan sa ating lungs o kaya sa ating katawan. Kasi nga sa lungs, ipapasa ng lungs yung oxygen doon sa bloodstream natin, sa mga dugo natin. Doon siya sasakay sa mga dugo natin yung oxygen. Kasama na doon, ibibigay sa lahat ng organs natin para pagkain yun. No? Iikot na sa buong katawan natin. Ganun pa man yung carbon monoxide pala. Carbon monoxide, carbon dioxide. Carbon monoxide na. Kamali ata ako. Yun din ay kukunin niya, yung dugo natin ay yun ang vehicle, sasakyan. Kinukuha niya para ibalik sa lungs, para ilabas ng lungs. Yan ang simpleng explanation natin. Yan yung normal. Ngayon, pag inatake ka ng asthma, yan po. Mahihirapan. Magugutom ang ating mga organs sa katawan. Kasi nga yung oxygen, isa rin yung pagkain ng ating mga cells, tissues. No? Wala oxygen yan, wala. Magkakaproblema. Okay? So, bukod pa doon, may mga komplikasyon yan. No? Pag talaga parati kang inatake, baka magkaroon ka ng pneumonia, mga kababayan. Magkakaroon ka ng pneumonia, kakabit ang kahit nga yung TB no? Kaka-TB ka, no? Magkaka-acute bronchitis ka, no? Lahat. Magkakos ka rin ng, sinabihan mo ng smoking, no? And that will lead to lung cancer, no? In fact, yung may mga lung cancer, no? Yan, parating papasok dyan. Sort of, mahina kasi ang resistensya ang bagay, no? Magkakatubig ang inyong baga, no? Na dapat walang tubig. Yan. So, yung katakutan ng asthma, basta alam nyo ang gagawin nyo. Okay? So, para maiwasan ang mga asthma na triggers, no? Hindi tayo atake ng asthma. Kaya mga kababayan. Kayo po ay naninigarilyo. Kaya dapat iwasan nyo na kasi ang sigarilyo. Kung may lahi ka na asthma, talagang bilis. Ano na sa'yo yan? Hikain ka na. Siyempre, may lahi kang asthma. Pag gumising ang asthma sa dugo mo, talagang mahirapan ka. Ngayon, doon naman sa panay sigarilyo, no? Doon, ma-accord mo rin ng asthma. Kasi mangyari niyan, bubog-sarado ng baga mo. No? So, hihina resistensya. Ngayon, nagkakaroon ka na rin ng asthma. Hindi lang paninigarilyo, no? Talagang umiwas sa second-hand smoke. Ibig sabihin, umiwas ka sa mga taong naninigarilyo. Kasi hindi mo namamalayan. Kahit kasama mo sila, hindi ka naninigarilyo, talagang mahihigop mo yan. Pag yan po ay nahihigop po natin na may asthma ka, atakihin ka. Kung may inuman kayo, sama mo yung tropa mo. Alam yan sa kanila, naninigarilyo. Hindi ka naninigarilyo. Mangyari niyan, atakihin ka ng asthma mo. Yung mga binanggit ko po na may trabaho kayo, na hindi nyo maiwasan, kayo po ay nagtatrabaho sa mga factory, o kaya kahit sa bahay nyo, o ano mga business nyo, o kaya kayo ay pintor, pipint kayo, no? Ay talagang kailangan mag-mask kayo. Yan sa mga textile, mga telang, kahit sa bahay nga, may mga ano dyan, mga tailoring, no? Mananahi, kailangan, no? Kasi yung mga textile na napakaliit, pati yung sa mga barbero na yan, o kaya mga beauty parlor na yan, dapat nakamask para hindi kayo, kasi yan ang trabaho mo, araw-araw pumapasok ka dyan, araw-araw naihigop mo yan na hindi mo alam. So mangyari niyan, pag de-develop ka ng asthma,
lalo na pag may lahi kang asthma. Yung mga vacuum nyo, lagyan nyo ng filters, mahalaga yan, no? Lagyan nyo ng yung air condition nyo para natin nililinis yung aircon. Kasi usually napapabayaan yung aircon eh. Ubo pa yung pamilya pero hindi mo alam yung aircon, matagal mo lang hindi nililinis. Tama po ba? Di ba? Kung may asthma ka o yung anak mo, talagang nagugulat ka parating inatake. Nandun lang pala sa aircon. Kaya nga sa umaga, buksan ang bitana para mag-circulate na maayos yung ventilation ng hangin sa loob ng kwarto, sa loob ng bahay. Ganyan yung mga tingnan mo sa probinsya, napakalusog nila doon. Sariwa hangin. No? Hindi porke naka-aircon yung bahay mo, kwarto mo, maayos yan. No. Kasi kada pasok nyo po sa kwarto nyo o kaya sa bahay nyo, nagdadala po kayo ng o anong galing kayo sa labas. No? So, tapos nakukulong siya. So, kailangan, alamin nyo po yun, no? Na dapat matutunan nyo gawin yan. Gumamit kayo ng mga protective na beddings and pillowcases, no? To reduce allergies. Yung mga beddings o kaya mga bedsheet ba yun na sobrang yung cotton, tawag dito, ma-feathery, yung ano ba tawag dito? Parang mabalahibo. Tapos iwasan nyo yan sa inyong mga unan o kaya mga bedsheet, no? O kaya mga kumot. Kasi nagkukos din yan kung may asthma ka ay magti-trigger siya, no? Kaya napakahalaga. Siyempre, yung inyong mga pet. Pasensya na, marami tayo dyan, animal lover. Isa ako dyan. No? Kahit anong klaseng hayop, talagang mahilig ako sa hayop. No? So, yan, yung mga pet lover, mga aso. Meron akong pasyente nagpatingin sa akin. Actually, staff ko eh. Sabi, parating inuubo, nagnu-pneumonia. Nagkaka-pneumonia pa. Tinanong ko ang history. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako gamot lang ng gamot. Sabi ko, kahit gamutin kita ngayon, ayan ang antibiotic, bigyan kita. Ito para sa anti-tussib mo sa ubo mo. Pero babalik din yan. Kasi napansin ko, pabalik-balik. Kawawa ang lungs mo. Magkakaano na yan. Teklat na yan. No? Hanggang buti kong bata ka pa. Ano ba talaga? So, nag-investigate po ako. Nag-investigate po tayo sa kanila. Sa kanya pala. No? Nalaman ko, meron siya mga pet. Mga aso, at saka pusa. Talagang kasama niya matulog sa bahay, sa kwarto niya. Sabi ko, ay Pab, patay tayo dyan. Balik-balik lang yan. Hindi mawawala yan. Bibigay ang iyong baga. No, yes, nakakatulong sa therapy rin kasi ang pet. No? Pero kung kasama mo yan, dapat kasi nasa labas yan ng bahay. Pasensya na, no? Kailangan nasa labas ng kwarto mo, nasa labas ng bahay mo. Simple lang, may amoy, di ba? Kung may asthma ka, di ba? Kung may edad ka na, kaya yun, ang aking pasyente, staff ko yun. Sinabihan ko, labas mo. Kahit nasabihin mo na nakakaawa yung pusa o kaya aso mo. Kailangan, anong mahalakan mga yan kung ikaw'y manghihina. Ayun, nailabas niya sa bahay, huwag mong ipasok sa, pwede sa loob, kung saglit lang, tapos pag gawa ka ng space mo doon sa likod ng bahay na, parang ganun ba? No? Nakita nyo yung mga hayop ko, alam naman natin, may mga amoy sila. No? So yan, ang hindi natin napapansin, no? Na mahilig ka, tapos may asthma itong mga
pamilya mo, kaya ikaw mismo ay asthma, talagang atakin ka. Okay, so pwede pa rin magkaroon ng pero ng mga pets, no? Mga hayop na inaalagaan, pwede pa rin mag-animal lover, pero i-manage mo maigi. Huwag sa loob ng kwarto, huwag sa loob ng bahay. Parati. Di ba? Huwag, lalo na pag nakakulong, naka-aircon ka na talagang naka-isolate kayo, yan, no? At sabi mo na, pinapaliguan ko parati yan, no? So, okay, yan yung mga pag-iwas para hindi atakin o kaya mga triggers para hindi atakin sa asthma. Of course, yung manage mo yung stress ng level ng stress mo. Hindi yung konting lang, magpapanik ka na. Kasi yung stress, pag nagpapanik ka, nagko-constrict yung lagusan ng hangin mo. Yung stress, iba. No? Kailangan, usually sa stress, hindi yung gamot ka lang ng gamot, hindi ako ng gamot. Actually, ang pinakagamot dyan, mindset yan. No? Mental awareness yan, mental alertness. No? Psychologically, kailangan incline ka, no? Na yung marunong kang mag-deal sa stress. Andiyan ang spiritual, no? Wala nung ating yung naririnig sa akin. Yung stress nandiyan naman talaga eh. Pero you have to avoid it, no? Minimize. Kasi sa may mga asthma, talagang biglang magpapanik attack yan. Okay? So, yung mga gamot naman, hindi ko naman na-explain sa inyo rito. Pero ito lang ang pwede kong ma-explain sa inyo. Pag inatake po kayo, tapos meron po kayong nebulizer, pausok kayo. Usok po kayo. Tapos, takbo ka agad sa doktor o kaya sa ospital. Kayo kung sabihin na pausok kayo, tapos kayo ang magdodoktor sa sarili nyo, okay pa naman. Bukas na lang ako pupunta. Mahirap. Pag inaatake po. No? Kami po ang makapagsabi kung ilan ang ininebulize mo, kaya titigil mo yan, o yan kung gagamitin mo. Kasi pinapakinggan po namin yan sa stethoscope, yung sa likod nyo, yung baga nyo, kung may wheezing yan, no? Wheezing, no? Yung sumisipol, naririnig po namin yan. Asthma po yan, yung sumisipol, no? Pag pinapakinggan namin ang inyong baga sa likod. Mga kababayan, marami tayong pwedeng sabihin dito mapatungkol sa asthma. Ngunit kailangan talagang pumunta tayo sa doktor. Huwag po tayong magmamagaling. Marami na pong nagka-problema sa simpleng asthma dahil kung anong narinig niya sa doktor, gagayahin niya. Hindi po, kami lang po mga doktor makapagsabi niya. Anyway, ating gabi, oras ng gabi, natake ka na asma, pausok ka, para lang makahabol ka sa ospital, pagpunta mo sa ospital, sa emergency room, pwede ka naman palabasin kaagad ng doktor kung kaya ka pang palabasin eh. Tapos tuturuan ka ng doktor, ito po muna ang gamitin nyo, may nebulizer naman po kayo. Ganyan. Wag po, marami pong nangyaring ganyan. Na dahil may nebulizer sa bahay, tapos pupupyahin na lang yung gamot na dating nireseta ng doktor, ang mangyari niyan ay atakihin talaga. Akala mo okay ka na, tapos ating gabi, 10 oras ng gabi, atakihin ka, tapos minsan pa nga dumarating sa yan, sandali, okay?
Mga kababayan, ano pa ba ang dapat nating gagawin, no? Sa asthma, no? Para maiwasan, no? Tulad ng sinabi ko, matuto tayong mag-exercise sa breathing. Kaya nga, dapat na mayroon tayong exercise talaga. Kasi physical activities. Kasi nga, yung baga natin ay malakas ang resistensya pag ito ay parang nasanay, no? Na parang nasa sports ba, no? Yung mga katawan mo ay lumalakas, no? Yung namang pinagbabawal natin mag-exercise, yun yung malala na hindi malusog na may asthma, no? Pero pag bata ka, pwede nga alam mo, gusto kong bigyan to ng emphasize. Kasi totoo, kung bata pa yan, lahing asthma, tapos naging active siya, di na siya inatake ng asthma. Pero more or less, dito sa pagtanda niya, umabot ng 40, ayan, makakaramdam na yan, no? Pero somehow, doon sa pagiging active mo, talagang di ka parati atake ng asthma. Yun ang kagandahan dyan, no? Sa ating nga pala, isa pa to sa mga prevention natin, no? Para maiwasan natin sa gabi. Ito, importante ito sa gabi. Atake ng asthma. No? Tulad ng sinabi ko, yung inyong kwarto po ay dapat linisin nyo. Tapos, dapat talaga pinapadpag nyo yung mga mga bedsheet nyo, tapos yung mga bed linens nyo, bedsheet nyo, inugasan nyo yan ng mainit na tubig, no? Hot water, at least once a week, no? Ibig sabihin, nilalaban, pero hot water, no? Minsan pa nga dinadry pa yan sa labas, yung mga ating pinapatuyo sa labas ng araw, no? So, kailangan, yung ating mga hayop, different rooms talaga sa ibang kwarto, no? Tapos, wag tayong matulog na malapit sa may mga naamoy na matatapang, no? Kasi sa gabi talaga, ataking ka dyan. Tapos, kung kayo ay may asthma, medyo inatake kayo ng konti, no? Pwede po kayong, yung ulo nyo ay itaas nyo, ilibit nyo po. Itaas nyo po, no? Tapos, ito maganda to nauso to sa, COVID na to. Dahil sa COVID, nauso ito no? Mag-invest kayo sa air purifier. Kasi ano bang mechanism ng air purifier? Nalilinis din yan somehow, no? Yung napifilter niya na yung hangin sa kwarto mo. Tapos siniswitch yan, no? May humidifier yan Ibig sabihin yung moist, no? So mura na yun ang mga air purifier, no? Pero pa nga may mga amoy dyan Kaso kung nilagay mo ng malakas ng amoy, baka malalo kang akin ng asthma. So yun po yung mga pwede natin na ituro sa inyo para hindi kayo atakein sa asthma sa gabi. Napaka-importante po yung asthma, mga kababayan. Kasi pag di natin naiwasan ay talagang may mangyayari sa inyo po na hindi maganda, umabot pa kayo sa ospital, pero yung iba talagang hindi na mahihirap i-reverse, no? So, madali lang po ang asthma. Huwag niyong pahinugin. Yung sinasabi natin, inatake kayo ng asthma, tagal na kayong ilang oras na, o ilang araw pa yung nakakaramdam, na kayo, pausok kayo kasi may sarili kayong nebulizer. Kailangan talaga makita kayo ng doktor. Kasi nga po, namamagayan yung bagan nyo no? Akala nyo nawala, tapos babalik. Kasi meron po kami mga binipigay dyan pag alam namin na asthma, parati inatake, hindi na usok
may ini-injection po kami ng mga hydrocortisone, steroids, kasi namamaga na po yung linings ng inyong baga. Kaya yan ang mga nangyari. Tapos kakapit na, papasok ang mga bronchitis, mga pneumonia, viral o bacterial pneumonia. So, maraming beses tayo nakakita ng cases na ganyan. Pa-shoot out sa ating mga membro dyan sa CCW, sa Bislig City, pati dyan sa Bayugan City, no? Sina Vicky Buyog, no? Pati dyan sina Rosario, no? Nandito po kasi ako ngayon sa Caraga, no? So ito mga ginagawa natin na humpay na nagsiservisyo sa ating mga kababayan, kahit na po na ang aming stasyon ay nasa Quezon City, dahil dito sa ating platform, no, we can still air our programs, no, in public service, no, na kahit nandito po gabing-gabi dito sa Mount Magdiwata, ang aming serbisyo sa CCW ay patuloy na inaabot namin sa ating mga kababayan. No? Ayan po, no. So kami po sa CCW, gusto ko rin i-shoot out ang yang si Jay Gaspar ng Region 3, no? Napakasipag na. At saka si sa Region 10 si Ken Mark, no? Napakasipag yan. Siya ang RD natin ngayon dyan, no? Ang VP for Mindanao natin si King Tumawis, no? Yan, no? Yung masigasig nating RD ng LTO. Tapos ito po ang yung gusto ko rin ipaalam sa inyo. Okay? Para kayo po ay bukod sa help, no? Ito ay inano ko to. Ginag-grab kong opportunity po ito sa mga kababayan para ipaalam sa inyo na itong programa natin na CCW ay dapat malaman nyo. Hindi dahil sa gusto namin magpakitang gilas, kundi kailangan namin i-correct sapagkat 3 dekada na po kami. 3 dekada, no? Ang CCW. Ngayon, dahil sa matagal na pong CCW, ay mayroon pong mga impostor. Ang karamihan sa amin ay mga nag-impostor sa amin ay mga galing sa amin mismo. Galing sa CCW. Alam naman natin na karamihan sa organization na ay nahahati. May mga breakaway. Pero kami po, nandiyan pa rin ang Citizen Crime Watch. No? Ang ating Citizen Crime Watch. Nandiyan pa rin. Ngayon po nung nag-complain na po tayo sa Security Exchange Commission kasi madami ito mga dati nating membro tumiwalan, no? Nagbuo ng sarili nilang organization, no? O babanggitin ko po, no, nag-complain na po kami, no? Represented by our National President Jibuel Magpantay. Kami po ang Citizen Crime Watch Association Incorporated. Ito ay yung mga due to infringement of corporate name in violation of Section 18 of the Corporation Code of the Philippines. Yan, for change of name. No? Ito kasi mga to itong Crime and Corruption Watch International Incorporated. Yan, no? Hindi ko na lang sasabihin kung sino man naka-represent ito. Mga dati namin itong membro Ito pa, bago-bago lang ito wala pa yata ng 1 taon.
Citizen Crime Watch Internationally Unified Force and Anti-Crime and Corruption, CCWIO FACC, sus, Marius. Nahaba-haba. Meron pa, United Citizen Crime Watch, UCCWI. Ano ba yan? No? Baka maging UFC pa ito. Ito mga to, no? Meron pa, Citizen Crime Watch Association Incorporated. Ay, mabigat to ha. Almost pangalan namin to, no? So, kailangan sampahan na to sampahan na po kami ng reklamo sa Civil Exchange Commission. United Citizen Crime Watch, UCCW. Ay, taga naman to mga gunggong na to, no? Citizen Crime Watch, Zambales. Aba, may sariling CCWZ. Meron kaming chapter dyan. No, ito, nagsarili. Ito mga gunggong na to. Citizen Crime Watch Philippines. Ano ba to? Nakakapanginayang, mga kilala natin ito. Mga dati nating membro. Mga tinitingala ko yung iba dyan, nakakasaman ng loob, no? Matanda na nga, tumanda na nga ang paurong. Alam naman itong Citizen Crime Watch natin, itong dekada na, no? Tapos bakit kailangan humiwalay? Humiwalay ka na lang, mag-create ka ng ibang grupo mo, pero hindi dito sa CCW. Di ba? Gawin mo na lang WCW. Ito kasi puro So, kailangan yan, parang ganito yan, mga kababayan. Ang Jollibee, gagayahin ko ang pangalan ng Jollibee. Sabi ko, papatayo ako ng fast food chain, CCW, Jollibee. Sabi ko, Jollibee International, Jollibee International, may kaso yan. No, infringement yan. Sabihin, huwag kang gaya-gaya ng pangalan. No? Meron dapat na ownership dyan. So, itong nangyari sa atin, gusto ko lang bigyan ng emphasis to. No? Lalo na, marami na silang mga recruit yung iba. Pero ang ating mga CCW, hindi dyan pa rin. No? Hindi dyan pa rin. Lalo na dito sa mga laylay, marami tayong membro na matagal na. Mga senior, no? Mga junior, senior. So, ang Citizen Crime Watch, mga ating mga membro, no, ayan, actually, inaano rin nila yan Awag dito, ino-convince din nila Kasi they used to be CCW members. Ito mga nag-create ng bagong organization. Okay? So, ayan po, kami po ay dito sa Civil Exchange Commission. No? So, sabi nga nila, no, ang katotohanan ay mamamayagpag pa rin. No? Kahit anong tago mo, yan, uusok din yan. Lalabas pa rin yan, mga kababayan. So, suportahan natin ang ating mga kababayan. Ating mga kababayan na nag-servisyo ng voluntary. Kami sa CCW, nag-representa na po kami, partner kami ng monitoring group ng DLG. Marami po tayo, no? Actually, dyan sa DPWH, pinakancel natin 3 years ago before yung COVID. Kasi nga, meron tayong mga membro na ginagamit sa mga bidding. Kasi meron kaming civic group na sit sa mga bidding, no? Pinakancel natin yan 3 years ago, 4 years ago. Yan, no? So, kami sa CCW, pati itong bantay halalan, yan, kami po yung mga watcher dyan. No? Dito sa mga brigada, eskwela, marami kami mga volunteers na tinatap ng mga principal, mga teachers para maging kasama, no? Mga dagdag nagbabantay dyan sa mga schools, no? Para hindi lang sa dahil balik eskwela, kundi dahil dyan sa mga bisyo ng mga bata. So, marami kami mga membro dyan, no? Dyan sa daan, no? Kasama kami dyan sa mga checkpoint, no? Kasama natin yung kapulisan, no?
siyempre, babantayan natin ang ating mga sibilyan, babantayan din natin ang ating mga kawanin ng gobyerno. Ibig sabihin, kami po ay katulong sa gobyerno, ganun pa man, kami po ay tumutulong din sa mga sibilyan. Ganun lang yun, no? Sa mga drugs naman, halimbawa sa mga rape, no? Kami po rin ang pwedeng mag-representa sa mga civic group, no? So, kasama natin yan, no? Arnel Abanilla Fabilio, good evening, sir, from PC, CCW, Province of, hindi ko nakakita yun. Pitin natin yun, no? Ating kasamaan dyan, CCW. Okay? Okay. Yan. So, marami tayo dyan na nagsusubaybay ng mga membro, no? Ang OFW pala, no? Marami tayo dyan na nagsusubaybay sa atin. Si Sir Arnel Abanillo Fabilio, good evening, sir, from PC CCW Province of Antique. Yan yung mga membro namin sa Antique, chapter ng provincial ng provincial Antique, no? Marami po kami actually, lalo na dito sa mga probinsya. We're about more than 1 million kami. Dati pa yun, ha? Kahit na marami itong mga kumakalas sa amin, na nag-create ng grupo, wala namang interest yan, kundi pera, Diyan pa lang sa membership, Ha? Gano'n naman talaga, okay? Okay. Kung makita nyo po, si Arnel Abanillo Fabilio, ang ating CCW from the province of Antique. Magandang gabi sa inyo dyan, no? Sana'y magkaroon tayo ng assembly dyan sa may Kabisayaan, no? Ang ating RD dyan ay siya, Ewan ko kung meron na tayong mga RD dyan, no? So lahat ng provincial chairman, sa municipal chairman, city chairman ng CCW, no? Patuloy po tayong gawin ang ating mga prinsipyo, doktrina ng CCW. Ito po ang ating programa dito sa CCW Bantay Kalusugan. Bilang isang membro nyo po, tama-tama, meron po tayong isang mga programa o proyekto. Ang nakalaan lang o kaya ang ating focus lang ay kalusugan, no? Hindi lang po dahil dinidiscuss natin rito ay yung mga sakit, kundi lahat ng problema. I mean, like for example, yung one time na nagreklamo dyan sa yung mga ospital na hindi tatanggap ng mga pasyente, mga private hospital. Yan. CCW tayo, So talagang pwede nating i-address yan. No? Yung mga private hospital, may batas po tayo dyan na hindi kayo pwede tumanggap tumanggi ng pasyente. No? Kailangan tingnan nyo muna. Meron dapat kayong first aid. No? Si David Joshua, good evening po. Pa-shoot out po kay Provincial Chairman of Bulacan, Francisco Magpantay. Salamat po. God bless. Yan. Ang ating kapatid na si David Joshua. Good evening daw. Pa-shoot out daw kay ang ating Provincial Chairman of Bulacan na si CCW PC, no? Yan. Si pala to, si Provincial Chairman natin ng CCW ng Antique, no? Si Arnel.
Yan. No? So, marami po kami dyan. Sa Bulacan, siyempre. No? Diyan sa Cavite, marami tayo dyan. Kung na kayo pumunta doon sa mga tumiwalan. Walang mga credibility yan. No? So, yun, yung mga issue na dapat pwede nyo rin tanong sa atin, pwede natin mapag-usapan rito, tulad yung sa ospital. Dapat kayo po ay pag pumasok kayo sa ospital, sa mga private hospital, ay makita rin po kayo. No? Kahit malalaking hospital yan, kailangan ma-first aid muna. Madalas kung ang irason ay walang bakante na room, ay dapat first aid muna. Ibig sabihin, kailangan may stable. Di naman kaagad may lipat yan eh. Diba? So, bilang isang doktor po, no, kailangan din na stable, tapos pwede naman ilipat. No? Hindi yung sasabihin mo na wala kang pera. Ito yung checklist, no? Yun yung last week na nagreklamo eh. Na talagang ng hospital eh. No? Yung hospital na yun, no? Nakalimutan ko anong hospital yun eh. Pero buti na lang itong hospital ng dyan sa may Pasay, yung Adventist Medical Center ay tinanggap yung pasyente. Pero yung pasyente, may pera yun. Sadyang nagkataon lang na nataranta sila. No? Pero may pera man wala, dapat ay hindi pwedeng tanggihan mo ang pasyente. Kung puno ang hospital nyo, sa emergency room nyo, puno yung room, i-stable nyo muna. Pakiusapan nyo. Alam ko mahirap din ang trabaho nyo dyan sa emergency room, pero pakiusapan nyo, ipaintindi nyo. Ako po, pag ako'y nag-duty sa emergency room dati, talagang kailangan mas mahabang pasensya natin. Kung nagwawala ang ating mga kamag-anak ng pasyente o mismo pasyente, hayaan nyo sila kasi natataranta sila. So, explica lang ng maayos. Tapos, bigay ang first aid, no? Kasi kailangan po yun. Kailangan maramdaman muna nila na inasikaso sila. Tapos, pag medyo na liuswasan sila, yan. Kung wala talagang kwarto, ay talagang i-refer natin. Usapan natin, nandun na lang kayo sa ibang ospital, pero sasabihin nyo na pwede pa tong ibiyahe. Pero pag hindi pwedeng ibiyahe ang pasyente, huwag mong pilitin yan. Kasi kayo sa ospital, baka kayo ay alam niyo po yun. So, may batas na malalabag po kayo. Okay? Okay, so inaano po natin na binabalansin natin. Siyempre may mga karapatan din. Sa susunod ng ating discussion ay ang tatalakay natin ay yung patient's rights, no? Patient's rights, karapatan ng pasyente pag papunta sa ospital, pag nasa ospital na, no? Tapos dahil balancing nga itong ating broadcasting, no? Didiscuss din natin yung rights ng hospital, no? O kaya rights ng health providers, rights ng karapatan ng mga health workers. So para mabalanse natin, no, nang sa ganoon ay kung maraming makikinig sa atin, no, ay malaman niya bawat sa atin ay may karapatan para hindi tayo magkaroon ng conflicts, no. Yan po, balanse po tayo. Hindi lang natin na pinapatikos rito, no. Binabantayan ay ang mga private sector, no, kaya ang gobyerno, kundi kayo rin mga civilian, no. Eh, kung talagang mayroon kayong shortcomings, mayroon kayong kahinaan din, ay hindi pwede. Okay? Balanse po tayo. Yan ang ating estilo, no? Bilang isang kasama nyo sa CCW, siyempre yan din ang doktrina sa atin ay balanse tayo. Hindi tayo pwedeng dito lang tayo sa side na to. Pagtatanggol natin to kahit na mali.
No? Okay? So, yan po ang Citizen Crime Watch. Uli, tayo po ay inabot ng isang oras na, no, sakto, 9:24. Alas 9 ng 24 ng hating gabi na. Though wala po ako sa stasyon, dito po ako sa Mindanao, patuloy natin itong programa natin. Kada Miyerkules, alas 8 ng gabi, hanggang alas 9 ng gabi, lahat tatalakay natin, lahat na patungkol sa kalusugan. Sapagkat ang totoong yaman natin ay ang pangangalaga ng kalusugan. Muli, ang programa nating CCW Bantay Kalusugan, ang inyong lingkod, Prince Tumawis. Maraming salamat po sa ating lahat. Magandang gabi, salam at mabuhay sa ating lahat. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live